Guys, welcome to Bitbit Bridge. Sobrang aga natin today, napakaganda ng view. Good morning guys! Welcome sa panibagong vlog. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, please hit the notification button and then click the subscribe button para lagi kang updated sa mga bago kong videos. So today pupunta nga pala tayo sa may Bitbit River. Tara, samahan nyo akong gulugadin kung ano pang pwedeng makita dito sa may Bitbit River. Maaga nga pala tayong umalis dito sa bahay kasi malapit lang rin naman talaga tong lugar na pupuntahan natin dito sa may Bitbit River. Around 20 minutes using motorcycle ay makakarating ka na doon, ganun siya kalapit. Actually, pwede ko siyang lakarin kung masipag lang ako maglakad kasi sobrang layo lang rin talaga. This is around 4 o'clock in the morning. Sobrang ganda talaga ng biyahe kapag gantong oras kasi una sa lahat hindi ganun kainit at malamig pa talaga yung simoy ng hangin. At syempre hindi masyadong matraffic kasi sobrang aga pa nga. Andito na tayo sa may Big D. Ayan, paliko na tayo dun sa may pataas. Tara, samahan nyo ako at panoorin nyo yung biyahe namin. Guys, at this point, nandito na tayo sa may daanan papunta sa may Bitbit. Gantong oras ganyan yung daanan, medyo nakakatakot, medyo creepy. And fun fact, ginamit nga pala tong shooting location ng The Road back then. And at last, we are here! Guys, welcome to Bitbit Bridge. Sobrang aga natin today, napakaganda ng view. This is one of the best sunrise ever. Napakaganda talaga, especially dito sa part ng bridge. And look at the view, fantastic, sobrang ganda talaga. Guys, nandito na tayo sa may Bitbit River. Pababa na tayo dun sa may tulay. I-explore na natin kung ano ba talaga makikita natin dito sa may Bitbit River. Ayan na nga, sinasalubong tayo ng mga doggy. Buti na lang mababait yung mga doggy, nakalagpas tayo. Guys, pababa tayo ngayon ng Bitbit River. Sobrang aga pa, so wala pa masyadong tao. And ang solo natin. Medyo maingay lang yung background kasi I think bukas pa yung generator nila dito. Wala nga palang kuryente dito, gumagamit sila ng generator and some solar. And pala yung mga nakatira dito. Guys, time check. It's just 5:50 pa lang ng umaga. At ito, wala pa talagang tao dito sa may Bitbit River. Usually, pag mga gantong oras, marami ng tao, lalo pag summer. Lalo may mga pwedeng pag-campingan dito. Sobrang laki na ng pinagbago talaga dito sa Bitbit. Actually, parang mas maganda siya kaysa before. Medyo maingay lang yung background kasi di ko alam kung makina ng kuryente yung tumutunog. Kasi sabi nila wala raw ditong kuryente. Lalo na yung mga nakatira dito. Actually, meron din sa dulo nito na mga nakatira na parang mga indigenous people. Doon sila talaga nakatira at wala silang kuryente, sa tent lang sila nakatira at nagbimina sila ng ginto. Samahan nyo ako at tapusin nyo tong vlog na to kasi at the end, sasamahan ko kayo puntahan yung pinakadulo nitong Bitbit River.
Guys, at this point, papunta na tayo dun sa may dulo ng may Bitbit River. Sobrang magubat at masukal na dito. Pero may mga nakatira dito sa may dulo. Hindi ko na lang sila videohan kasi for privacy purposes. Pero dito sila nakatira. Ang ginagawa nila dito is nagmimina sila ng ginto. Along the way, makikita nyo yung mga hinukay nila dun sa part ng ilog kung saan sila nagmimina ng ginto. Nakita nyo yung nasa dulo na yun ng maraming mga panghilod. Kung lilibagin ka, pumunta ka na rito kasi marami kang pagpipili ang panghilod dito. Actually, dyan din nagmimina yung mga nakatira dito ng mga indigenous people. Nakakakuha daw sila ng ginto. How true kaya? Guys, look at that view. Sobrang ganda. Ang linaw pa ng tubig. Guys, nandito tayo ngayon sa may dulo nitong Bitbit River. Napakaganda ng tubig, napaka-warm. At syempre, napakaganda ng view. Time check, it's 6 o'clock ng umaga. Wala pa masyadong tao. Pero dun sa Bukana, medyo may tao na. Dito sa dulo, wala talaga. Guys, ayan na nga yung mga panghilod na sinasabi ko. Ayan o, may mga bata na nagsiswimming. Yan yung mga nakatira dito sa mismong paanan nitong dulo ng Bitbit River. And then in this video, I will showcase din kung yung saan yung mga hinuhukay nila para kumuha ng ginto. Ayan yung itsura ng mga hinukay nila. Ayan, napakalinaw ng tubig dito. Yung mga tubig dito galing ng Angat River. Yung mga panghilod, yung mga bato, ewan ko saan galing, pero napakarami talaga. Sobrang ganda rin naman talaga dito sa may Bitbit River. Napakalapit niya pa sa Maynila. Kung gusto nyo ng quick trip at ma-relax ng konti, pwede kayong bumisita dito sa may North Sagaray, Bulacan lang to. Doon sa Bukana, napakamaraming tao. Pero kung gusto nyo yung mag-camping at gusto nyo tahimik at mga kulisap or mga tutubi lang yung mga kita, pumunta kayo doon sa may dulo ng Bitbit River. Kasi napakatahimik at napakaganda. Tignan mo nga yung view na yan, no? Yung tubig na yan na parang napakalinaw at kitang-kita mo yung mga nasa ilalim. This is truly an absolute creation of God. Napakaganda.
At dahil nandito na rin tayo, nagpasya na nga ako mag-swimming. Wala nga pala akong suot na swimming short, nakamaong short ako nun, kaya nag-brief na lang ako. Wala naman kasi tao dito sa may dulo ng Bitbit, as in solong-solo yung buong river. Wala talagang katao-tao. Pwede nga kayo mag-camping dito or kuwin nyo kung kahit anong gusto nyo. O mag-swimming or lumangoy ng nakahubad, walang pipigil sa inyo. But what majestic thing about this place is sobrang ganda niya. I really love nature. Tignan mo nga naman kung gaano kaganda ang view dito. Marirelax ka talaga dito. Well, napakaswerte ko at malapit lang ako sa may Norsagaray, Bulacan. Norsagaray, Bulacan really has a lot to offer. Napakaraming mga gandang location, napakamaraming lawa na pwede mong puntahan dito or river. Sobrang ganda dito sa may Norsagaray, Bulacan at buti na lang ay malapit lang talaga ako. Kung plano nyo bumasita dito sa may Norsagaray, Bulacan, napakamaraming yung pagpipilian. At syempre, to end this tiring but relaxing travel, pupunta tayo ngayon sa may pinakamasarap daw na kainan ng pansit dito sa may Norsagaray, Bulacan. Tara, samahan nyo naman akong kumain. And we're here sa Cafe Laya. Ito nga pala yung recommend ng friend ko na pinakamasarap na pansiteria daw dito sa may Norsagaray, Bulacan. Malapit nga lang pala to sa may Big T Circle at ito yung store nila. Yan yung name ng store, ayan yung loob. Buti nasaktuhan namin, kakabukas lang nila nung dumating kami. Order kami ng pansit at saka ng lomi kasi yun daw yung masarap dito. And here's their menu. Napakamura lang nung order dito. Actually, good for 1 to 2 person yung isang order ng pansit, which is around 120 pesos lang, and napakasarap din naman talaga. Ayan na nga yung in-order naming lomi at pansit. Guys, kung madadaan kayo dito sa may Norsagaray, Bulacan, dayuhin nyo na to. Sobrang ganda talaga dito sa may Norsagaray, Bulacan. Ang dami niyang may offer. Kung pupunta kayo dito, kulang ang isang araw. Marami rin namang malapit na pwedeng Airbnb or pag-check-inan. Dayuhin nyo na ang Norsagaray, Bulacan dahil ang dami nyong mapupuntahan na talaga namang napakagandang mga lugar. Hanggang dito na lang tong vlog na to. Sa mga susunod kong vlog, samahan nyo ulit ako. Paalam guys, at huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Bye-bye!